Hello, good morning everyone. I am Paniares Genevieve Nicole A., the second reporter of Group 6. I have two topics, which is the common defect to check and steps in inspection, which is a continuation of Miss Hermione's report. But before diving sa kanang inspection, let's have a recap sa kung unsay rough carpentry. So rough carpentry is the foundational stage of woodwork in construction, like kanang mga walls, floors, roofs, mga ingon ana. And I think we all know naman sad nga kaning rough carpentry is the backbone or the skeleton of the building, which is very important. Kay mao man siya kanang nagpabarog or silbing mga bones sa usa ka building, mura ra nagtaw. Kung wala na gitarong og tuko din wala na gitarong og kanang pambuhat din mga gubaon ng kahoy, may defects, hindi pwedeng maka-lead into accidents in the future. Dili man karon pero pwede inig ka ugma, pwede next year or how many years from now. Niya magkuan pagyud ka kanang repair pagyud ka ana inig ka in the future. Ya, dayon dubli na gasto no. So dapat gyud ta mag-inspect. Pod para quality ang atong structure nga gibuhat. Dili daling maguba, dili daling maka-accident sa mga occupants ana. So now let's tackle kung unsay mga steps sa pag-inspect sa usa ka building. So for the first step in steps in inspection, we have the visual inspection. Now read with me. Checking for cracks, knots, warping, or surface irregularities. So, unsa man from the word visual, unsa atong gigamit? Idi mata. So, mao ni pinakadali-dali nga mga gamit nato sa pag-inspect ang atong mga mata. Para ang mga engineers or mga kuan nga magsuroy-suroy gani tan-awon kung unsay kuan dili mao sa usa ka building. Mao ni ang pagtan-aw sa mga depekto. Let me give you an example. Okay, wait. So, for example, naay mga kuan din wood. So, makaibaw man gid no kung naay depekto sa pagtan-aw. Example na usa ka wood din nga itom-itom na or ang pasabot ana unsa man. Idi gupok na siya. So, makaibaw ta nga guba na siya through visual inspection. Kita mo anang mga salida nga na yung mga engineer niya, maghangad-hangad na sila sa mga building, magtanaw-tanaw kung naabay mga depekto, yun ana, or makita na to sa kanang mga construction site. Kanang naay nagkontuko din Through visual inspection, makita na to ang mga flaws sa usa ka kanang structure. Kung naaba na damage, naaba na cracks, naaba na nuts, don't worry kay ato ra nang i-tackle ini ka next topic nako kaning mga defects, okay? Give ko og kanang situation okay? Naay kita ka og kanang kahoy. Naa say gamay nga kanang guba ba? Sa man na kanang ilabay na or gamita lang kay gamay pa man. So, ang answer is no. Dapat dili na nimo gamiton kay kaning bisag sa kinagamyan nga kuan sa wood, pwede na siya ma-expand through temperature or moisture mo, dako na siya in the future. So, makawikik sa kanang ability sa wood. So, nakasabot ang tanan. So, let's move on to the second step, which is a touch inspection. Now, read with me. Touch inspection, feeling the surface for hidden rough spot or unevenness. Okay, klaro na kayo touch. So, we use our hands. So, kung si visual inspection na gamit sa mata, kani sa kamot. Kay sometimes, visuals can be deceiving na. Dili siya makakanang enough good para mahibawan nimo kung maayo or ligun ba ni nga kanang material. Example na ay usa ka kanang sa imong pananaw straight kay na siya nga kanang kahoy. Pero paghikap nimo kay naa siya ay mga gibang-gibang or kanang mga burot-burot nga kanang murag nakapakuan niya ba dili siya taas. I mean dili day straight na siya unevenness. So how do we do touch inspection? So we need to run our hands along the wood surface. Tanaw na to ang both sides o ang mga edges kung naaba sila bumps, naabay splinters or mga unevenness.
kay para sure jud nga dili kon ay kanang quality ni nga kahoy, because looks can be deceiving. Okay, third, we have the measurement. So measurement, using straight edges, squares, or calipers to check alignment and accuracy. So measurement, no, what do we use to measure? There are many kanang measuring mga materials or tools, no? Ay kanang tools good. We have the measuring tapes, the squares, and many more. So why do we need to measure? Because measurement is the most precise step to ensure wood pieces are aligned, straight, ug ni-meet siya sa mga specifications sa usa ka design, para ni makapreventa sa mga errors, like for example sa framing. Okay, nga pwede siya ma-misalign or dili day siya tugma, so dapat yun natong i-measure. So as I've said earlier, no, natay daghang measuring tools nga pwede magamit, like for example sa atong kanang windows nga pang kuan, or sa atong mga doors nga nag-need kung nato makitaan kung right angle ba na siya. What are we going to use? Yes, squares. And if we are going to check for its straightness sa pang vertical, we can use the plumb, mga ingon ana. And also calipers to measure thickness, consistency. So I have a question. Kanang dinhi sa kanang pag-inspect nato, kay needed ba gyud ang measurement? No? Needed ba gyud siya? So the answer is yes, of course, it is very important. Why? Because kung kanang misalign ang imong mga gipang buhat din ha, example nagbuhat ka kanang pang door, di tarong ang imong gipang measure, dili maarang or kanang malawlaw imong door din ha. Okay, nakasabot ra? Of course, nakasabot ra, kay kan man gyud ni. Now let's move on din sa common defects to check. So kung ganihan nagkuantag inspection karon, ang atong hibaon kay unsa ang mga common nga defects nga dapat nato i-check. Okay, so first one is the nuts. Circular imperfections caused by branches may lose over time. So kita man ning picture, mao ni ang gitawag nato og nuts sa usa ka kahoy. Mao ni sila ang mga imperfections sa usa ka kahoy, no? So kaning mga nuts sa kahoy, this is also called as burls. Kaning mga nuts kay mga bad gyud ni sila, kay pwede ni sila maka-weaker, ay dili pwede maka-weak gyud ni sila sa wood, and maka-have ni og kanang detrimental effect on the finished look kung poorly located. So kani siya, this is bad, no, pero it can also kanang contribute to aesthetic, kay diba nindot man sad siya tan-awon, pero kung kuan na gyud siya, dako na siya or maka-crack na siya sa kahoy, edi kuan dapat na siya dili na gamiton. Okay, kay kani man gud siya, diba nindot tan-awon, no, pero as times goes by, labi nagmudry na ni ang wood, kay mo shrink ni siya, and then mo leave ni siya og hole sa kahoy, dili na nindot or dili na lig-on, weak na siya. Next, we have the cracks and splits. So this is the kanang mga natural breaks in the wood that weaken its structure. So natural ra ni siya, pero maka-weak ni siya sa structure sa wood. So maghatag og picture, wait. So klaro kayo, no, crack kayo siya nga wood, pero usahay kaning mga crack or split kay hapit ni siya di mabantayan, na ubang kahoy ani nga kung dili nimo tan-aw og tarong or hikapon, dili ka kabantay, so dapat keen gid ta. Example in ani, no, ni dayon ang uban kinapagi mas gamay ang splits, so dapat na nato kanang ilabay na or gamiton lang. Example na ay gamay ra kay nga split, gamay ra jud kayo, tong gamiton dili jud na nato gamiton, kay kana siyang gamay nga split, kung overtime mudako gyud na siya, no. So let me tell you ha, naay duha ka buok kinds of splits, na across the grain splits ug along the grain. Kay bawo naman siguro taon sa across ug along, no. So kaning along the grain, gitawag niya siya og checks. Mao ni siya kanang okay ra ni siya. Pero kung mag across the grain na gani nga split, na split sa across the grain,
Muna na siya delikado kay mas dako-dako na gyud siya kanang impact kung magubang kahoy. Now let's move on sa kinalasan, which is the warping. So kaning warping, it is the bending or twisting of food due to moisture changes. Oni sila ang mga klase-klase ng mga types sa wood warps. Okay. First, we have the bow. Dili na nato basahon ha, kamo nalay basa. Ako na lang explain dito. So kaning bow no, ang iyang ingon din kay lengthwise ang iyang pagka-depictor, ang iyang pagka-curve na sa lengthwise. So atong itanday-tanday si bow ni crook. So tanawa si bow ug si crook. Diba si bow lengthwise ang iyang pagkuan through face, sa iyang face or sa kanang, when we say face, ang kanang pinakabaga niyang part ang na curve or na kanang napiko. Well, kani si crook nga nasa ubos kay na curve siya into length pero pinakuan sa edge, napiko siya dapit sa iyang edge. Nganhita ni kink, diba ang uban kay kani si bow crook kay napiko, kani siya napiko pero dapit ra sa tumoy. It's a flatwise deviation or bend across the grain from a straight through surface. Niya na ata ni twist or wind. Mura siya gilubag. Mura siya gilubag na siya. Good no? So gitwist siya, mura siya gitwist. Ang iyang kanang mga edge kay murag nagkuan. Lastly, we have the cup. This is a form of warp which the lumber deviates from a straight line across the width of the wood. So gitawag siya nga cup kay mura siya og porma sa cup nga pagkapiko. No? Mura siya kuan gibawg like a cup. Center niya kay ubos niya ang iyang mga edges kay mga kuan matag-as. So kani para mas klaro, dahil si bow, si crook, si kink, si cup, ug si twist, mao ni sila ang mga types of warping. Mao ni ang mga common defects nga dapat nato bantayan, dili kay magpasagad lang taog gamit og mga woods bisag mga kuan-kuan na din ang mabati. So let's review sa before I end my report, okay? So unsa tay atong mga ipanghisgutan? Have the steps in inspection and the common defects to check. So dito sa steps in inspection, we have visual inspection, we use our eyes, then we have touch inspection, and then measurement. Then sa defects, unsa man to? We have the nuts, katong mga imperfections sa kakahoy, katong mga circular, pwede siya may mga static, pero pwede siya makawikan sa structure. Then next, we have the cracks or splits, katong mga buak-buak sa mga kahoy or mga liki. Then lastly, we have the types of warping. So what is the importance of this topic? Does this matter? Of course, kay ang inspection is very crucial for making a structure or building a building para lig-on o quality material sa atong mga gamiton. Niya para makalesen ta sa atong mga cost, dili ta magbalik-balik og buhat sa atong building magpa-repair. Okay? And also ang pinaka-importante ani is ang safety sa mga occupants. Okay, bye. See you for my next report. That's all. Thank you very much.